Magandang araw mga ka-alams, ako si Kuya Jan at samahan niyo ko ngayon sa isang mabilis ngunit makabuluhang paglalakbay sa kasaysayan ng ating wikang Filipino mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Halina't tayo'y magsimula. Simulan natin sa panahon ng katutubo. Bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, mayaman na sa wika ang ating mga ninuno. Alam nyo ba na gumagamit sila ng baybayin o alibata? Binubuo ito ng 17 simbolo na may 14 na katinig at 3 patinig. Ginamit nila ito sa pakikipagkomunikasyon, sa panitikan at ritual. Isa itong patunay na mayaman at organisado na ang ating wika noon. Dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa pagdating ng mga Kastila, hindi tayo tinuruan ng wikang Espanyol. Sa halip, pinag-aralan ng mga praile ang ating mga katutubong wika upang maipalaganap ang Kristyanismo. Nagsulat sila ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika. Nalimbag din ang doktrina Kristiyana, ang unang aklat sa Pilipinas na nasa alpabetong Romano. Sa panahon naman ng Amerikano, naging opisyal na wika ang Ingles. Ngunit sa kabila nito, nagsimula ang kampanya para sa isang wikang pambansa. Si dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa, ang nanguna sa pagpili ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong 1937, na itatag ang surian ng wikang pambansa o SWP sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184. Layunin nitong pumili at bumuo ng isang wikang pambansa at noong ika-20 ng Disyembre taong 1937, ipinahayag ni Quezon na ang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Sa panahon naman ng Hapon, itinaguyod ang Tagalog bilang opisyal na wika. Tinawag pa nga itong gintong panahon ng Tagalog. Pagkatapos ng digmaan, formal na kinilala ang Pilipino bilang wikang pambansa sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Nariyan pa ba kayo? Kapit lang dahil panghuli na ito. Sa panahon naman ng pagsasarili at pagbuo ng wikang Filipino, noong 1987 sa ilalim ng bagong saligang batas, partikular sa Artikulo 14, Seksyon 6, formal na kinilala bilang wikang pambansa ng Pilipinas ang Filipino. Ginamit ang F sa halip na P upang ipahayag ang pagiging inklusibo ng wikang Filipino. Ngayon, ang wikang Filipino ay ginagamit sa edukasyon, sa batas, sa media at social media. Isa itong buhay na wika, patuloy na lumalago, humihiram at umaangkop sa makabagong panahon. Tandaan, ang wikang Filipino ay hindi lang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay ating pagkakakilanlan, kaya't gamitin natin ito, pagyamanin at ipagmamalaki. Hanggang sa muli, paalam!